bayanihan at krusyain. Halina't alamin natin ang kaalaman ng bagong henerasyon sa Kasaysayan ng Pilipinas. Isang bayan, Isang kasaysayan. isang bayan, Isang kasaysayan. isang bayan, Isang kasaysayan. Isang bayan. isang kasaysayan. Isang bayan, Isang kasaysayan. Ngayon, nandito tayo sa Liceo de Lili upang malaman ang kanilang kaalaman sa historya ng Pilipinas. Gandang hapon po. Ano po pangalan niyo? Ako po si Ryan Ishiramas from Liceo de Lilio. Ano po ang pangunahing dahilan ng digmaang Pilipino-Amerikano? Ang pangunahing dahilan ng pagnanais ng Estados Unidos na kolonisahin ang Pilipinas at ang pagtanggi ng Pilipinas sa soberanya ng Amerika. At ang digmaang ito ay nagsimula noong 1899 na halos tumagal ng 3 taon. Magandang araw po. Ano po ang inyong pangalan? Si Prince J.M. Santa Ana. So, meron po akong katanungan na paano po na-impluwensya ng kulturang Amerika ang kulturang Pilipino? Ang kultura kasi ng Amerika ay malaki ang impluensya sa kultura ng Pilipinas. Kaya lalo na ang yung mga larangan ng musika, pelikula, pagkain at fashion. Alam niyo po ba kung kailan po nakarating si Magellan po sa Mactan, Cebu po? Ang pagkakatanda ko ay April 26, 1521. Magandang hapon po ate. Ano po ang inyong pangalan? Ako po ay si PB Marie G. Malan at ako ay nag-aaral sa Liceo de Lilio. Bakit ipinagbawal ang paggamit ng bandila ng Pilipinas at paano ito nakatulong sa pagpapalakas ng kontrol ng mga Amerikano sa bansa? Ipinagbawal ang bandila ng Pilipinas upang pigilan ang nasyonalismo at paglaban at manatili ang kontrol ng Amerika. Maraming salamat po. So ano po ang iyong pangalan? George Zutares po. So bakit po ipinagbawal ang bandila at paano ito nakakalangas ng kontrol ng Amerikano sa Pilipinas? Pinagbabawal ang bandila ng Pilipinas upang pigilan ang nasyonalismo at paglaban. So ano po ang iyong pangalan? Gian Sherwin M. Argoson. So paano nakatulong ang programang mag-aral sa Estados Unidos sa Pilipinas at paano ito nakapekto sa ugnayan ng Amerika at Pilipinas? Nakatulong ang Estados Unidos sa Pilipinas sa pagtaguyod nila ng mga programa at sa pag-alam ng ideolohiya ng Amerika at nasyonalista ng Pilipino. Ano pong pangalan? Saraya Anem. Anong batas ang nagtakda na parusa sa mga armadong grupo at paano ito sugpuin? Ang layunin ng batas is sugpuin ang mga grupong armado upang matanggal nila yung mga revolusyonaryo bilang mga taong nagtatanong sa pwesto ng mga pamamahalaan na demokratiko at bigyan ng parusa at takot at kapangyarihan. Thank you po. So ano po ang iyong pangalan? Kyle Aaron Giroyo. So paano po naging pamahalang militar sa Pilipinas noong unang panahon ng pananakop ng Amerika at ano ang mga layuning na ito? Noong unang taon ng pananakop ng Amerika, kaya sila nagkaroon ng pamahalang militar noon para magpakita ng lakas sa Pilipinas, para may pakita nila na kayang-kaya nilang kontrolin ang ating bansa. Kung tama sa aking pagkakatanda, noong ikalawang araw o ika-6 na araw ng pananakop nila sa Pilipinas, diniklara nila na open city na ang Maynila at hindi na to hawak ng Pilipinas. Sa paggawa nito, makikita ng Pilipinas na makapangyarihan ng Amerika, matatakot ito at mas mabilis na nilang sakupin ang Pilipinas na nangyari din naman sa huli at kaya tayo ay nasakop. So, yan ang aking sagot. Ano pong pangalan niyo? Yana Jane Obenes po. Ano pong grade level? Grade 4 po. Okay po. Sa tingin niyo po ba nakatulong po ang pagkolonyal ng Espanyol sa Pilipinas? Opo.
paano niyo po ito nasabi? Ang favorite ko po dun ay yung kung paano po ako naging Christian. Thank you po. So ate, ano pong pangalan niyo? Ezekiel Inazaga. Ano po yung dalawang patakaran ng pinatupad ng United States sa Pilipinas? Pacification at assimilation. Thank you po.